na mapagpalang sa lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Once again, bless our mind, bless our hearts. I-bless mo, Panginoon, mula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan. Huwag mo po kaming pababayaan at patuloy mo po kaming kakalinganin. At ang karunungan ay patuloy na magbuhat po sa inyo at maunawaan namin ang iyong kalooban. Kayo din, O Diyos, kalooban mo po ang patuloy na maganap. Thank you so much, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabihin mo, it's okay, it's alright. Amen. Paalala na po tayo mga kaupo. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede po ba natin sabihin sa ating sarili na I am blessed. I am blessed. Pinagpala ako. At patuloy pa rin akong pagpapalain ng Diyos. Can we say thank you, Jesus? Thank you, Jesus. Praise God. So, ang aking pong subject is about free your mind. So, it's about our mind. Sabi nga, free mind. Sabihin, mayroong bukas na isipan at meron din pong tinatawag na malawak na isipan o isipan na nakakaunawa kahit sa isang mahirap na sitwasyon. Praise God. So according to Mark chapter 6, verse 1 up to 6, and he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and of Judah, and Simon? And are not his sisters are with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, but in his own country, and among his own king, and his own house. And he could there do mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk, and healed them. And he marveled because of their unbelief. And he went round about the villages teaching. So sa ministry ng ating Panginoong Kristo, sa kanyang pasimula pag-ministry, ay marami pong mga tao ang nag-question sa kanyang tinatawag na credibility. Ano? Sapagkat as we know, yung si Jose na kung saan kanyang ama sa laman ay isang karpentero. Alam po ba natin kung anong karpentero? So isang karpentero, pagkatapos ng ating Panginoong Kristo ay mahusay ang kanyang pananalita, matalinhaga, makapangyarihan ang kanyang pananalita. Kaya ang mga tao ay parang mayroong malaking katanungan. Sabi nila, hindi ba ito ay anak ni Maria, anak ni Jose, na isang karpentero? Karpentero lang ang kanyang tatay. Pero bakit ang galing niyang magsalita? Amen. To the extent na, sabi nga, na-offend sila, natisod sila sa mga pagsasalita ng ating Panginoon just simply because ang kanyang tatay ay isang karpentero. Amen? So they don't expect na ang isang anak ng karpentero ay magsasalita ng matalinhaga at bawang punong-puno ng karunungan. So ang ina-expect nila kapag anak ka ng karpentero, parang mababa rin ang uri ng buhay mo. Pero hindi po nila nakita yun sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So according to our notes, there is creativity in you, within us. Ano? Meron daw po tayo, sa Tagalog yung creativity, yung pagiging malikhain. Kagabi, kanina pinag-uusapan
presentation kagabi ng San Francisco, Binyan, yung malaglasan. Natuwa ba kayo doon sa malaglasan? Enjoy, di ba? Di ba? Enjoy? May punto yung sa kanan, may punto yung sa kaliwa. Ang punto, dapat naunawaan natin. Amen! Praise God! Sabi ko nga, kung sino man yung scriptwriter nun, creative yung kanyang mind, sapagkat dalawang punto yung kanyang isiniwalat. Hindi po siya one-sided. No? Dalawa po yung kanyang side na in-inside. So, that is a creativity. No? So, maging sa drawing ay meron po tinatawag na one of the criteria sa drawing ay yung pagiging creative. Yung magiging malikhain, no? Kung paano mo naipag-combine yung mga different color, no? Na mayroong tinatawag na buong kahusayan. Naniniwala ba kayo mga kapatid na every individual ay mayroong creativity? Lahat po tayo mga kapatid ay mayroon po kanya-kanyang nalilikha. Alam niyo ba, kapag ang isang tao ay in love, siya ay creative? Love. Ang isang tao kapag in love, creative yan. Kung ano-anong nalilikha niya. Mga love letter, mga magandang pananalita sa text, kung ano-ano mga maliliit na mga kinukutkot, nagagawa niyang mahusay because in love. Naunawaan mo ba ninyo? Yung iba, hindi pa naunawaan? Bakit? Pusong bato pa rin? Siguro higit ko ninyong maunawaan yung creativity kapag kayo'y nagmamahal. Why? Hindi ka magbibigay ng isang bagay na pangit sa iyong minamahal. Bakit? Siyempre gusto mo pa-impress. Gusto mo special ang iyong dating. So automatic po yan mga kapatid. No? Kahit yung hindi marunong mag-drawing, natututong mag-drawing, ma-express lamang yung kanyang pagmamahal. Amen? Siguro marahil kahit hindi marunong umawit, aawit. Ano? Nagagawa lahat mga kapatid because in love. So within us ay meron po tinatawag na creativity. Kung babalikan po natin ang ating pinagmulan, sabi niya kung tawagin natin ang Diyos, mga kapatid, ay siya yung lover, siya ang healer, siya yung ating maker. Marami po tayong mga attributes na pwedeng i-connect sa ating Panginoon. But the greatest of it, mga kapatid, sabi niya, that God is our creator. Pasinin mo ang iyong katabi, kaliwa kanan. Yung nasa likuran mo, lingunin mo. Yung nasa harapan mo. Ano ang masasabi mo? Napaka-creative ng Panginoon. Hello? Nakita mo sa unahan, gwapo, maganda. Nakita mo sa kanan mo, sa kaliwa, mas maganda. Nakita mo sa likod, aba, may maganda pa. Napaka-creative ng Diyos, mga kapatid. Amen? So ang Diyos, being creative, amen, in-impart na yun sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo po ay inaniyuhan ayon sa wangis sa Diyos. Kung ang Diyos ay creative, mga kapatid, we are created also, amen, na mayroong kakayanan, no? Na gumawa ng maraming bagay, kahit mga bagay na parang masasabing himala. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Pasilip po natin, sabi nga, hindi raw nagbigay ang Diyos ng kahoy na upuan, lapis, sabi po, no? He didn't give us chairs, pencils, tables. Ang ibinigay ng Diyos, puno. Mula sa puno, naisip ng tao, gumawa ng upuan, gumawa ng mesa, lapis, kung ano-ano pa ang mga kagamitan, buhat po sa puno. So, pinapakita lamang yan, mga kapatid, at within us, meron po tayong kakayanan na mag-create. Ano?
ayon po sa mga bagay na atin po naisip. Alala ko po mga kapatid, ako po ay nangliligaw pala. Meron po ako nakitang punong naitumba ng bagyo. So nung nakita ko po yung punong yun mga kapatid, ang nakita ko po, kapakinabangan. Kumuha po ako ng gulong at kumuha po ako ng lagari. Pagkatapos mga kapatid, kumuha po ako ng 2 putol. O 2 putol. Tapos bumili po ako ng bisagra. Parang tipa. Lagyan ko po ng bisagra. So, focus okay po siya. Tapos kumuha po ako mga kapatid ng pae. Nagsinsil po ako. Inilagay ko po doon, I love you. Amen. Praise God. So, that was 1993. Amen. Then later mga kapatid, retrieve ko po yung regalo ko yun sa asawa ko dahil kailangan ko para maging proof na siya'y aking naging kasintahan at siya ay aking asawa. No? So, since 1993 hanggang ngayon, medyo kinakalawang na yung bisagra. Medyo yung kahoy ay medyo nagkaroon na ng baak. Pero, doon ko po rin napansin mga kapatid, that day, sabi ko, wow, hindi ko naman kayang gawin ito. But because of being in love, no, naging creative. Amen. Alam ko marami kayong mga creativity, no, na nagagawa. Amen. Ang iba mga kapatid, sa simpleng ticket ng bus, gumagawa ng love note. Amen. Ang iba sa tissue. Alam ko kung may gumagawa pa niya kasi ngayon mga kapatid, moroon na sa email eh. No? Moroon na po sa text. No? Moroon na sa Facebook. Moroon po doon sa GML. No? Sino nag-GM dito? No? Marami mga nag-GM, parang mga palipad hangin lang eh. Pero parang sort of creativity pa rin eh. So within us, sabi nga mga kapatid, within us, meron pong tinatawag na creativity. So binigyan po tayo ng talent, binigyan po tayo ng kakayanan ng ating Panginoon. Ang question ay, paano mo gagamitin ang inyong kakayanan na ipinagkatiwala po sa inyo ng Diyos? Hello? Meron pong ipinagkatiwala sa inyo. Ano po ang gagawin ninyo sa mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos? Gagamitin niyo ba? Gagamitin niyo ba? Amen. Sa mabuti o sa masama? Sa mabuti, sa tinatawag na kapakinabangan. Praise God. Natutuwa po tayo na every youth come, almost everybody wants to participate, especially mga kapatid sa ating pong mga service, no? Sa pagtugtog, sa pag-awit, no? Katulad po ng balagtasan. Yun po mga kapatid ay, those are talents. Those are ability mga kapatid given by God na dapat po talaga ay maibalik, hindi ibigay. Hindi, maibalik. No? Kasi kung ano bang meron tayo mga kapatid, lahat yan ay nanggaling sa Diyos. Kaya kung ano man ang ibibigay natin sa Diyos, ang tawag po doon, nagbabalik tayo ng mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin ng ating Panginoon. So napakagandang isipin mga kapatid na nakapagbibigay po tayo o nakapagbabalik tayo ng magandang bagay na nagbubuhat po sa ating Panginoon. So let's say praise the Lord. Praise the Lord. So sabi nga, the most powerful na meron po tayo mga kapatid ay nasa ating katawan at nasa ating isipan. So tandaan po natin mga kapatid, meron kang kakayanan. Meron kang magagawa. Just the other day mga kapatid, nagkaroon po ako ng habang nag-uusap po kaming mag-asawa, may pumasok po sa aking kaisipan. Dahil napag-usapan po namin yung about sa bulag. Habang nag-uusap po kami about sa bulag, meron po pumasok sa aking mind. Sabi ko sa kanya, Ma, mabuti pa ang bulag, malakas ang pakiramdam, kumpara sa nagbubulag-bulagan.
bibigay ng pera na magsasauli ng sukli. Ang sabi ng lolo mo, Juby, kulang ang sukli. Nakakapa yung pera. Very sensitive. Bulag yun. Pero may mga tao hindi naman bulag, nagbubulag-bulagan, insensitive. Hello? But I'm trying to imply, mga kapatid, kung ang bulag ay bulag na, kulang sa paningin. Pero mga kapatid, kulang lang sila sa paningin. Pero mga kapatid, alam nila na sa kanilang sarili ay meron pa rin silang magagawa. Kami kita pa natin yung bulag, ang galing kumanta, ang galing tumugtog. Diba? May mga tao na walang kamay. Naghuhugas, ang gamit pa. Nagsusuot ng damit, ang gamit pa. Tumutugtog ng piano, tumutugtog ng gitara, ang gamit pa. So ipinapakita lamang mga kapatid, na kahit sabihin natin kulang ang parte ng ating katawan, still you are created by God. Mayroong creativity, mga kapatid. There is powerful tool. Kuhan po sa atin, mga kapatid. Ang kasabi naman ay ating i-cultivate at ating pong ipagamit sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So from our mind, sabi nga na Romans 7:21, mga kapatid, sa ating mind, no? Minsan ay pinupulyot yan ng kaaway. No? Dinudimihan niya ng kaaway. Kaya mga kapatid, sabi po kinakailangan palakasin natin ang ating isipan. According to Proverbs 23 verse 7, wala sa man think in his heart, so is he. Kung ano man ang iniisip mo, yun ka. Tatanungin ko kayo, ano bang iniisip niyo sa sarili niyo? Sa oras na ito. Paano mo nakikita ang sarili mo? How can you identify yourself? Hello? Meron ba dito nagsaself-pity? Yung matindi ang pagkaawa sa sarili. Natapos akong boyfriend. Naman. 10 beses na ako nag-ligaw, hindi pa rin ako sinasagot. Tao ba ako? Alam-ala sa sarili. Lord. So paano kayo mag-isip para sa inyong sarili? Dahil kung paano kayo mag-isip para sa inyong sarili, huwag ka nang lalayo. Ang sabi mo, kung anong iniisip mo, yung ka. O iniisip mo, kababa ka, bahala ka. Ikaw yan eh. Pero kung iniisip mo, ikaw ay pinagpala ng Diyos, wala rin kami pakialam. Yan ka eh. Can we say, I am blessed? I am blessed. Turo mo yung sarili. Tumingin ka sa katabi mo. Sabi taas ng kilay, pinagpala ako ng Diyos. Sabihin mo naman sa harap mo, wala akong pakialam. Yan ang iniisip mo eh. Walang pakialaman lang. Ganyan po ang kapangyarihan, mga kapatid. Kung ano mo ang iniisip mo. Kaya kung mag-iisip na rin lang tayo, mga kapatid, ng mga bagay tungkol sa ating sarili, mag-isip na po tayo ng maganda at patuloy na ikagaganda ng bawat isa po sa atin. So, another point, mga kapatid, it is important. Sabi nga, programming your mind for victory. Parang computer. Hindi po gagana ang isang computer kung wala akong nakaprogram. So the same with us, mga kapatid. Kung wala akong tayong program sa ating mind, sa ating heart, o yung maayos na programa, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya sabi po, we need to program our mind, we need to program our heart, ourselves, mga kapatid, for victory. Sino pumunta rito, mga kapatid? Kaya hindi niya inisip na hindi siya magtatagumpay. Pero pumunta ka rito, pupunta ako ng youth camp, hindi ako magtatagumpay. Pupunta ako ng youth camp, hindi ako magiging masaya. Pupunta ako ng youth camp, magiging malungkot ako. Meron ba kanyang kaisipan? Meron ba? Wala, di ba? Anong sinasabi natin?
in my life. Amen? God's favor is in my life. Kahit anong obstacle, kahit anong hirap, ang aking dalasin, alam ko, God is with me. I-bless pa rin ako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, halaga. Ano ho? Kung paano po tayo mag-iisip. So we say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pong mga taong lulon sa mga ipinagbabawal na gamot. Bukod dyan, marami pong mga tao, mga kabataan, na masasabi po natin na ang kanilang buhay ay paniwala. But you know what, mga kapatid? Nagpasimula naman ang mga bagay na yun ay sa pamagitan po ng isipan. Kaya rin din po nilang makabawi. Kaya rin po nilang magtagumpay sa pamamagitan pa rin ng isipan. Nalala po natin yung kwento ng prodigal son, yung kalibughang anak. Buhay pa ang kanyang ama, kinuha niya na yung kanyang mana. Ano ang nasa isipan ng bata? Pag nakuha niya yung kanyang mana, yung kanyang pera, magpapakalayo-layo siya, mag-e-enjoy siya. Nangyari ba yun? Nangyari yun. Nakuha niya yung pera, kanyang mana, nagpakalayo-layo siya. And what happened? Naghirap siya. Nung naghirap siya, mga kapatid, doon siya muling nag-isip. Sabi niya, kawawa naman ako. Mabuti pa yung aming katulong sa bahay, maganda ang damit. May pagkain, may tiyak na tirahan, samantalang ako, wala. Nagpasimula uli yung kanyang mind, mga kapatid. Naisip niya na siya'y kawawa. Dahil sa kanyang pagkakasalan, pagkakamali, it's a wrong decision, wrong choice. Pero naisip niya, ano kaya kung ako'y babalik sa tahanan ng aking ama? What I'm trying to emphasize, mga kapatid, yung kanyang mind, nagkamali siya because of his mind. But later on, nagtagumpay siya because of his mind. So ang ating ikatatagumpay at ikasisira, it will always depend kung paano po tayo mag-iisip. Hello? Kaya dapat alam natin, mga kapatid, kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kaya nga kahapon, mga kapatid, during the balagtasan, binigyan mo tayo ng dalawang insight para mag-isip. Kung kayong tatanungin, sino ba sa kanilang tama? Paaralan. May pumapalag. Sino ba sa kanilang tama? Paaralan. Ha? Paaralan. Lahat daw. Paaralan. Ganito lang simple yun. Ganito lang simple yun. Ano? Kung kaya mo pagsabayin at hindi ka mababaliw, go for it. Kasi ang hirap naman kasi sa iba, kapag hindi na makakita, akala mo matapos na ako. Tatanungin ng nanay, anak, bakit ka umiiyak? Bakit hindi ka kumakain? Hindi ako kompleto ang buhay ko, wala dyan. Kung hindi mo kaya ng isipan, ang hirap na nga mag-review eh. Di ba? Ang hirap mag-review. Pero yung mga text messages, binabasa ng binabasa. Kinakalikik pa yun. Paghiga, ang tagilid, pagtaot, baka hanggang sa siya, dala-dala ninyo. Lord, kung kaya ninyo, meron home protection from your parents, from your pastor, don't forget. Pero kung importante po niyan, mga kapatid, ask for advice from your parents at sa inyong mga pastor. Bigyan po kayo ng tip, mga kapatid. Dapat ho kayong mga kabataan, wag ho kayo maglilihim sa inyong mga magulang. Wag din ho kayo maglilihim sa inyong mga pastor.
Alam niyo kasi mga kapatid, kapag maglihim mo kayo sa mga magulang, malalaman na lang ng inyong mga magulang, ha! Buntis ka na! Opo, ilang po ilang. Marami yung mga pastor, mga kapatid, nai-stroke. Inaatake sa puso. Bakit? Binibigyan ng problema ng yung people. Pastor, magpapatawag sila po ako. Pero bago ka magpa-counsel, naririnig mo na yung pangangaral ni Pastor. Amen. Hello. So we need to program our mind. Kapag wala sa ayos ang ating program, mga kapatid, automatically from head to foot, wala sa ayos siya. Pero kapag nasa ayos siya, the same procedure, from head to foot, makikita mo yung kagandahan. Nakikita mo yung ganda ng flow. Shall we say amen? Praise God. Hallelujah. The power of perception. Ang kapangyarihan, mga kapatid, ng pag-iisip o yung tinatawag na pananaw. Ano yung perception mo? Bakit ka pumunta ng youth camp? Hello? Anong perception natin? Bakit tayo nasa youth camp? Sige po. Anyway, ano yung iniisip mo? Bakit mo gusto mong pumunta ng youth camp? Try to imagine, mga kapatid. Through the Facebook, sa ating pong NSLD youth site, nakikita ko po roon. Nung natutuwa po ako, nakikita po, mayroon pong nagsabi po doon, with prayer and fasting. Gusto niya umatid ng youth camp, nag-pray po siya, nag-fasting po siya. Bago siya magpaalam para mag-leave, trinabaho niya ng 1 month before or a week before, trinabaho niya ng husay bago siya magpaalam. May nababasa ko sa mga ganyan. Natutuwa po ako. I'm really blessed. And I was touched, mga kapatid. Sabi ko nga, may mga young people na napakaganda ng kanilang perception sa gawain ng ating Panginoon. Magpe-pray, mag-aayuno, just to attend this camp. Iiwanan pa samantala yung kanilang mga trabaho just to be with us. Hindi mo sila maglilib, hindi sila magpe-pray, hindi sila magpapas kung hindi nila nakikita ang magandang bagay sa ganitong mga gawain. Amen? Ang iba mga kapatid, kahit walang pera sa Monte-Charlo, nagbebenta. Diba? Yung iba nagseserenade. Or caroling. Marami pong mga ways. Just to attend. Amen? Kahit meron silang perception. Gusto ko maka-attend ng camp. Kasi every camp, nakaka-attend ako. Nabe-bless ako ng Panginoon. Tumataas ang level ang aking pananampalataya. Tumitibay ang aking pananampalataya. May mga gano'ng perception na. Praise God. I want to acknowledge the presence of Section 5. Youth Saints. Mga taga-Mindoro. Mga taga-Mindoro, taas po ngayon yung mga kamay. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Amen. Praise God. Malaki po yung kanilang expenses, mga kapatid, bago po sila pumunta dito. For 3 years, kami po ni Pastor Amante pumupunta ng Mindoro. No? Kami ho pumupunta doon sa Mindoro. No? Pagtapos ng ating youth camp, right away, pumupunta po kami doon. Isineserve po namin sa kanila yung youth camp. And then this year, mga kapatid, we were surprised. Dahil nasabi po ni Pastor Mel Pereira, ang ating youth president doon, Pastor! Tatawid ang mga nangyari. Itataas namin ng aming mga bahal just to attend the youth camp. Mga kapatid, palaki yung pinag-base nila, nagtaas nila ng tayo. Yan yung kwentuhan po namin, mga kapatid, ng ating youth president from Mindoro. So, we appreciate, mga kapatid, yung kanilang effort. Sila yung pinakamalayo. Pero narating po nila ang gawain ito. Anong perception kaya meron sila? Ang sabi nila, for 3 years, na-miss namin
nandito po sila. Na-miss niyo ba sila? Hindi. Na-miss natin, di ba? Sabi natin, God bless Mindoro Youth Saints. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Napakalaking effort yan. Pero yun po ay challenge rin po sa ating mga kapatid. Kung sila nga sa malayo, nakakarating, tayo pa kaya? Perception po yun, mga kapatid. Praise the Lord. Ang Rizal, malayo din. God bless you, Pastor. Amen. Hallelujah. So, kung paano po tayo mag-isip, mga kapatid, kadalasan, talagang, hindi lang kadalasan, kundi, that is the usual way. Kung paano po tayo mag-isip, yun yung ating ikinikilos, yun po yung ating isinasabuhay, and kung paano tayo mag-isip, mga kapatid, ay, kadalasan doon din tayo binabakayan ng laway. Pero pag alam niya, pag nakita niya na mali ang iyong inisip, through the manifestation ng kilos ng iyong katawan, sabi niya sa iyo, very good. Amen? So, depende po sa ating kinikilos. Nalala ko po kagabi, yung mga biruan ng mga young people, sabi ko sa akin, Pastor, hindi ko kami makareceive ng Holy Ghost eh. Okay, bakit? Habang kami nakatakas sa kamay at nagpe-pray, eh may pogi sa harapan namin eh. Hindi namin natanggap ang Holy Ghost. May pogi daw sa harapan. Nakatakas na namin kami eh. Nalulungan na kami, nagpe-pray kami. Kaya nung pagdilat namin eh, may pogi daw nakataas na kami. Hindi yung espiritu ng Diyos ang natanggap, espiritu ng kalengking ang Sikapin po natin, mga kapatid, before we leave this camp, we have the Spirit of God. We have the right Spirit from our Lord, mga kapatid. Amen. So yung perception now, kung paano natin na-set ng ating mind. Kaya mamaya, ano ba dapat kong gawin? O wala na mga pogi doon sa likod. Doon tayo. Kasi marami na kayo distract. Praise God. Pero mamaya, mga kapatid, ngayon pa lang, set your goal, set your mind. Lord, I need your Spirit. Tsaka na yung mga poging yan. Tsaka na yung mga magandang yan. No? Yung Espiritu muna. So, kailangan po yung ating mind, mga kapatid. No? Praise God. So, tayo ho, may kanya-kanyang perception or pananaw. Sabi nga, sa ibang tao, ang pagiging single ay isang curse, sumpa. Sa iba naman, ang pagiging single, it's a blessing. Totoo yun, yung nag-amen? So, para sa iba, hanggang ngayon, single pa rin ako. Parang isinumpa sila. Pero sa iba naman, being single, blessing to. Malaya akong nakagagawa. Walang naghahanap sa akin, where na you? Dito na me. Ba't ang tagal you? Inip na me. May lumot na me. Diba? For others, being single is a curse, but for others, being single is a blessing. Depende ho talaga, mga kapatid, kung paano mo ikinakasa yung isip mo. Love. Yung iba after ng games, talo. Nakabusa ko, talo. Sabi naman ng iba, talo kami, praise the Lord. Nag-enjoy, at least pinagpawisa ko eh. Kanya-kanya ho. Diba? Talo kami. Parang wala nang susunod na buhay. Sabi naman ng isa, talo kami. Okay lang, praise the Lord lang. Pumunta na lang kami dito for the fellowship. Ang gusto lang namin, makahawak ng bahagyan ng bola. Okay na yun. Fulfilled na ang buhay namin. Ang mahalaga, sa service, tanggapin namin ang spirito na natin. Ang bawat pagtuturo. Amen. Depende mo talaga
ating mga pag-iisip. Para sa iba, ang may asawa, parang sumpa. Ang iba naman, kapag walang asawa, okay lang, blessing na. Blessing na rin. So yung perception, mga kapatid, sabi ko, perception is a powerful thing. How you perceive situation is vital. Napakahalaga, mga kapatid, kung paano mo isipin yung iyong kalagayan. Amen? Kasi kung anong iniisip mo, yun na eh. Sabi nga, perception is everything. Kung iniisip mo, wala kang kwenta. Wala kang magagawa. Wala na, hanggang doon na lang. Pero kung iisipin mo, meron ka pang magagawa, meron pa akong maibibigay, so be it. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Sa totoo lang, bilang kabataan, marami po kayong magagawa eh. Hello? Marami po kayong magagawa bilang kabataan. Sa totoo lang, marami po mga matatanda nagsisisi. Yung mga matatanda nagsisisi. Bakit? Hindi ho nila na-enjoy ang araw ng kabataan. At the early age, nag-asawa po sila. At the early age, nag-bisyo po sila. Mapalad po tayo, naririto tayo, mga kapatid. We can enjoy life being free under by the grace of God. Malaya po tayo actually, mga kapatid. We are being blessed. At patuloy po tayo ibine-bless ng ating kapatid. There's a lot of potential, mga kapatid, no? Sa bawat isa po sa atin. So we need to learn beyond our situation. Kung yung po natatandaan, ang turo po sa atin kagabi ni Pastor René Diamante, sabi ko, huwag natin ilagay ang ating sarili sa isang box. Huwag natin ikahon yung ating sarili sa isang maliit na lalagyan. Why? Kasi nga, within us, mga kapatid, ay meron pa po tayo magagawa. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, ay i-discover ito within us. Amen? Meron po dyan, mahihain lang talaga. Pero ang talent, napakagaling. Dati po ako, mga kapatid, sobrang mahihain. Hindi halata na. Ay, yung kwento ko lang. Pero yun po ako, yun yung personality ko, mahihain po ako. Yung self-esteem ko, mga kapatid, napakababa. Napakababa. But by the grace of God, mga kapatid, eto na po ako. Kasi kung manatili po ako mahihain, hindi po ako magagamit ng ating Panginoon. Alam ko po, maraming kagaya ko na nahihiya lang. Pero kapag ipagkatiwala ninyo ang iyong sarili, kayo'y kagamit-gamit sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Biging sa challenge sa ating friendship, mga kapatid, under the United Pentecostal Church, tayo po ay masyadong binabanatan ng fellowship. Sabi nila, kayo mga Pentecostal, kayo UPC, pinapaintulutan nyo ang mga babae na maging pastor. Sa Bible, wala namang pastora. Kayo lang. Out of context kayo. Mga kulto kayo. Sabi nga ng ating superintendent, mga kapatid, Pastor Bodegas, pumunta ka sa bukid, hindi lamang lalaki ang nararoon, may babae din. Anong ibig sabihin, mag-iyang kababaihan, kasama po tayo sa pag-harvest. Kasama po tayo, mga kapatid, sa magbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Huwag ninyong limitahan ang sarili. Babae lang ako. No. May kakayanan ka. May part ka, mga kapatid. Especially, harvest time. Eh, Pastor, bata pa kasi kami. Yun nga ang maganda eh. Bata pa kayo. Kasi sabi ng mga matanda, hindi na namin kaya. Matanda na kami. Advantage ninyo yun. Kayo'y malakas pa. When it comes sa idea, mga kapatid, napakarami po ng mga idea po ngayon. Napakarami po ng knowledge. Huwag po natin kalilimutan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Napaka-valuable po na tinatawag na kung paano po tayo mag-isip. Yung every opportunity, mga kapatid, na meron po tayo, ay ipagamit po natin sa ating Panginoon. Praise the Lord.
Purihin po ang Diyos. I was given the opportunity, amen, to be with you today. For 8 years, mga kapatid, for 8 years, ako po ay nagsaserve as District Youth Secretary. So parang kailan lamang, mga kapatid. Parang kailan lamang, so 8 years na. At sabi ko nga, Lord willing, mga kapatid, Lord willing, this is my last year sa Youth Department. Mamimiss ko po kayo, mga kapatid. Mamimiss ko po kapatid, blessing po kayo sa akin. Amen. Praise God. Dito po sa youth camp, nagkaroon po ako ng mga anak. May mga tumatawag po sa akin, hindi yung pastor ang tawag sa akin, tawag po sa akin tatay. Pag tinatawag po nila akong tatay, mga kapatid, natutuwa po. Amen. Blessing po sa akin. Amen. Ang inis ko po ang tawag. Hallelujah. Hindi ko naman din po ina-expect na kapatid na ako po'y maging youth officials. Pero sinet po yun ng ating Panginoon. So for 8 years, mga kapatid, I've been blessed by God for 8 years. Nasabi ko, Lord, fulfill po ang buhay ko. Hindi lang ako naging pastor dito sa Batangas. Ginamit mo pa ako para sumakay ang pito. Mamimiss ko po kayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Simula po ng Monday, habang tayo pinagkakaroon ng katransforming, habang nakatas po ang aking kamay, nagpe-pray po ako, Lord, tuloy po kayong humipot ng maraming kabataan. Yung kami nag-isipan, yung puso, ibigay sa magpag-amin sa gawain. Mga kapatid, kung hindi ang Diyos ang gagamit sa inyo, sino pa ang gagamit sa inyo? Kung hindi ninyo may bibigay ang inyong talent, kanino ninyo pa ibibigay ang inyong talent? Kung hindi mo magiging kapakinabangan ang inyong buhay, anong buhay pa meron ko? Marami po dito mga binago ng Diyos. Huwag na po tayo maalis. Nasa magandang lugar na po tayo, mga kapatid. Ipagpatuloy na naman po. Time to time, i-check po natin yung ating perception. Time to time, i-check po natin yung ating mind. Time to time, let us pray, Lord, pagpalain niyo po ang aking isipan, pagpalain niyo po ang aking puso. Mga kapatid, let us pray to God na ang buhay mo ay maging useful for the glory of God. Hallelujah! Tumayan mo tayo lahat, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Praise God! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Kapag mali ang ating perception, hindi yan ibibigay ng ating Panginoon. Ano ba nang hihingin mo, pero kung mali ang iyong perception, hindi yan ibibigay ng Diyos. Pero kung tama ang iyong perception, ibibigay po yan ng ating Panginoon. Hallelujah. So all young people, praise God, ibigay po natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Sabi nga ng Philippians, let this mind be in you, which was in Christ Jesus. We have our own perception, own thinking, pero ang lahat pong yan ay pasubject po